Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa depensa, barko pandigma ng China malapit sa Pilipinas dinikitan ng drone ng Amerika, nasa loob na ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang isang People's Liberation Army Navy Type 052D Guided Missile Destroyer, nadiskubre ito matapos makuna ng Lightfish drone ng pribadong kumpanya sa Amerika na si SATS ang naturang barko ng People's Liberation Army Navy sa katubigan sa May Luzon. Ayon kay SATS CEO Mike Flanagan, naibigay nito ang kopya ng close-up record ng pangyayari sa Reuters na siyang nagkumpirma sa identity ng barko na isang Chinese Type 052D destroyer. Pagdating naman sa lokasyon ng video, nakumpirmang ito ay nasa 105 kilometro sa hilagang kanluran ng Luzon. Sa ngayon, kapwa wala pang opisyal na pahayag ang mga embahada ng China at Pilipinas kaugnay ng naturang development. Nabigo ang Type 052D destroyer ng hukbong dagat ng China na matukoy ang isang unmanned surface vessel ng US sa isang lokasyon sa hilagang Luzon. Ang naiulat na malapitang paglapit ng isang USD sa isang PLA Navy guided missile destroyer na nag-ooperate malapit sa Luzon ay muling nagbigay diin kung gaano kabilis umuunlad ang digmaan sa dagat. Ang nasabing drone ay dinisenyo ng Ukraine. Titingnan man ito bilang isang pagpapakita ng kakayahan, intelligence, o isang strategic message. Binibigyang diin ng insidente ang isang katotohanan, na kahit na ang mga modernong barkong pandigma na may malalakas na armas, ay dapat na ngayong harapin ang lumalaking banta dulot ng mga unmanned system na di hamak na mas mura kapag gagamitin sa operasyon. Ito mismo ang dahilan kung bakit ang hukbong dagat ng Pilipinas ay patungo sa pagbili ng mga unmanned surface vehicle, habang sinusuportahan din ang development ng mga indigenous technology ng drone. Ang mga platform na ito ay maaaring magsagawa ng pangangalap ng impormasyon, surveillance, electronic warfare, at kung kinakailangan ay pwedeng magsagawa ng mga misyon ng low cost kaysa sa mga barkong pandigma. Ang mga ito ay isang mahalagang bahagi ng asymmetric defense strategy na binubuo ng Pilipinas upang pigilan ang isang kalaban na may mas malalakas na kagamitan at militar. Binigyang diin ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na hindi naghahasik ng gulo ang Pilipinas sa paggigiit nito ng karapatan sa West Philippine Sea. Ipinahayag niya ito matapos sabihin ng mga opisyal ng China kabilang ang kanilang ambassador sa Maynila. Sa iba't ibang ulat na nagpapataas ng tensyon ng Pilipinas, kinwestiyon din nila kung may mapapala ba ang bansa rito at kung kaya nitong pasanin ang mga gastos at kahihinatnan ng mga naturang hakbang. Lumabas ang mga ulat na ito kasunod ng insidente noong ika-20 ng Hulyo, kung saan 2 tauhan ng Philippine Navy ang nasugatan matapos ang confrontation sa mga miyembro ng China Coast Guard. Kaugnay ng insidenteng ito, inalala ni Teodoro na noong 1995, ay iginiit ng China na ang mga istrukturang itinayo nila noon sa Mischief Reef ay nagsisilbi lamang na masisilungan ng kanilang mga mangingisda. Sinabi rin ng pinuno ng DND na tila nagbabanta ang pahayag ng China laban sa Pilipinas sa gitna ng desisyon ng huli na ipaglaban ang mga karapatan nito. Unang-una, what does the Philippines stand to gain for standing up for its rights? No. We become a country, a true country, with all the entitlements of law, all the entitlements of international law. Pumunta tayo sa steering trouble. Ituro ko na lang, noong 1995, sinabi nila ang mga structures doon sa Mischief Reef ay for refuge ng kanilang mga ngisda. Ano na ngayon yan? Military island. Pangalawa, etong statement ni Ambassador na ito ay may halong banta. Hindi lang tayo pinangangaralan, galit-galitan pa, nang babanta pa. Kaya naalibadbaran ng mga Pilipino sa kanya. At saka sa punot dulo ng mga mensahe niya. Pangalawa, sino ba nanggugulo dito? May karapatan ba sila na gawin sa atin ito mga ginagawa nila? Wala. No? Kung ikaw doon sa China, mag-text ka lang na mali, kukulong ka na eh. No? So, sino ba nanggugulo dito? Siya ba o tayo? Ako maliwanag ang sagot sa akin, no? Tayan dito para maging ambahador ng isang bansa. Anong ginawa niya? Mula nung dumating yan dito, nagkagulo lang tayo lalo. Pero yan ang mga tunay ng kanyang partido. Tandaan natin, hindi China ang nangingibabaw dito.
Communist Party of China. Yan ang talaga nagpapalakad dyan at yan membro niyan dyan. Pati ang People's Liberation Army, hindi army ng bayan ng China. Hindi army ng bansa ng China yan. Army of the Communist Party of China. One of the three pillars yan nila. So, nangingibabaw dito ay intensyon, hindi tao, hindi bansa. Nasasakop lang at nabre-brainwash ang mga tao nila. Ganon din ang mentalidad ng mga pinanggalingan ng statement na ito. Kaya, huli sa lahat, nakita na natin, state-controlled media, nireleasan tayo ng video na pinapakitang unggoy daw tayo. So, ito ba ay friendly? Ito ba ay nasa modo? Kaya dapat siguro tumingin siya sa salamin kada umaga at tignan niya sino ang kapanipaniwala. Nagsagawa ng training flight sa coastline ng Pilipinas ang mga AH-64 Apache attack helicopter ng US Army na nakatalaga sa Task Force Sabre, malapit sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija.